Nang dahil sa kinilala kong ina, nabuo ang pagkalalaki ko. Magandang araw, Ate Rosh. Nais ko sanang ibahagi sa iyo at sa tagapakinig mo ang aking hindi malilimutang karanasan bilang isang binata. Itago mo na lang ako sa pangalang Vehino. Bata pa lang ako ay maaga nang ipinaalam ang lihim ng aking pagkatao. Anak ako sa labas ng aking ama sa dati niyang nakarelasyon. Matapos akong isilang ng aking tunay na ina, ay nilayasan niya ang aking ama hanggang sa naglaho na ito na parang bula at wala ng balita tungkol sa aking ina. Simula noon ay naiwan ako sa pangangalaga ng aking ama at sa bagong karelasyon na aking ama na siyang kinamulatan ko na inainahan sa aking paglaki. Nasa 6 na taong gulang ako nang inatake sa puso ang aking ama na siyang dahilan ng maagang kamatayan ng aking ama. Wala na akong ibang kamag-anak na maaaring puntahan sa sandaling iyon kaya naiwan ako sa pangangalaga ng aking ina-inahan. Dahil sa pagkawala ng aking ama, ramdam ko ang labis na kalungkutan dala marahil ng aking kamusmusan. Sa paglipas ng panahon, hindi na muli pang nag-asawa pa ang aking ina-inahan na siyang gumabay at dumamay sa akin upang magpatuloy sa buhay. Saksi ako sa lahat ng mga diskarte at pagtatrabaho ng aking ina-inahan upang kumita ng sapat na halaga para may maipangtustos sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. Pikit mata na nilulunok ng aking ina-inahan ang pagbebenta ng aliw. Yes, Ate Rosh, ang aking ina-inahan ay isang bayarang babae. Siya po ay nagbibigay ng panandaliang aliw sa lahat ng kalalakihan na uhaw sa laman na naghahanap ng maaaring makakaulayaw ng sinuman sa malamig na gabi. Sa paglipas ng panahon ay kasabay din ng paglawak ng aking kaalaman. Habang ako ay nagiging isa na ding binatilyo, ay nasaksihan ko ang lahat ng ginagawa ng aking ina-inahan sa mainit na pakikipagbembangan nito sa lahat ng kanyang mga parokyanong kalalakihan na kung minsan ay hindi ko maiwasan na ikubli ang aking sarili upang masaksihan ng aking dalawang mata ang lahat ng mga kaganapan na labis kong kinahuhumalingan tuwing ako ay magnanakaw ng pagkakataon na makita ang nakakatakam na eksena sa loob ng kwarto sa maliit naming tahanan. Bagay na maging ako ay nakararamdam din ng init sa loob ng aking katawan kapag namamalas ko ito sa mga pagkakataon na napapasarap ang panunood ko sa ginagawang pakikipagbembang ng aking ina-inahan sa mga lalaki na nakakabembangan nito. Madalas ay tampulan ako ng tukso ng mga kapwa ko kabataan noon. Dahil sa nagbibinata na ako ay hindi ko na maitatago ang ilan sa mga pagbabago na napapansin ko sa aking katawan dahil sa kagustuhan ko noon na maging isa na akong ganap na lalaki sa edad ko na 12 ay naglakas loob ako na kausapin na ang aking ina-inahan upang magpatuli at hindi naman ako nabigo dahil sinuportahan niya ako na samahan sa isang maliit na klinika para bigyan ng katuparan ang munti ko hiling. Makalipas ang ilang oras ay bumalik kami sa bahay na parang walang nangyari.